Kumusta po kayo? Nagagalak akong makita kayo at binabati ng kapatiran ang bawat isa. Pwede ba batiin niyo yung bawat isa? Yung Miss Universe Wave? Sa kaliwat kanan. Masanay kayo, baka mamaya magkita kayo sa langit eh. Taga saan ka ba? Kung naman. Nung nasa lupa tayo, 10 years tayo magka-church, hindi mo ako kilala. Ako'y nasa tabi mo, yung laging tulog. So magbabatian po kayo, magingitian. Yung misis ko, alam niya eh. Minsan kasi, sabi, Pastor EJ, parang ang tingin namin sa'yo, matapang ka. Kaya mula nung nasabihan ako noon, matingnan mo lang ako, babatian kita. Hello, hello. Minsan, hanggang doon, naandun na ako sa Alabang Town Center. Lahat ng tumingin sa akin, kahit hindi taga-sisip, binabati ko. Hello, hello. Sabi ng misis ko, ba't mo binati yun? Hindi ko alam, baka sabihin, suplado ako eh. So mabuti na po yung sigurado. Kaya dapat lagi tayo nagbabatian at nagpapansinan upang ang church natin ay merong ora ba na may kagalakan. Pinagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral sa libro ng Mateo, The Master's Men o ang pagpili sa mga tauhan ng Panginoon. Sa tingin mo, kung bababa ang Panginoon ngayon, mapipili ka na isa sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga mamumuno? Ano sa tingin mo? Pipiliin kaya niya ikaw? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo, pipiliin ba yan? Hindi natin alam, ano? Pero ano nga ba yung mga ginamit ng Panginoon para sa napaka-importanting gawain ng pagsagip sa mga tao dito sa mundo? Siguro iisipin mo yung mga ginagamit, yung pinaka-top of the list, no? Yung pinaka-the best. Napanood ko na isang araw yung top ng kanyang klase sa PMA, yung mga magulang niya, mga para magsasaka sa probinsya. They're very proud. So kung isipin mo, itong mga tauhan na napili ng Panginoon, nung simula ko siyang pag-aralan, sabi ko siguro talagang mga mga pwedeng mga gawing general. Siguro mga CEO type, yung mga bossing. Pero nabigla ako kasi nung unti-unti na namin pinag-aaralan, kabaliktaran. Pag sinabi mong the master's men o ang mga tauhan ng Panginoon Diyos, hindi mo akalain yung kanyang mga pinili. Kaya napaka-importante na makikinig tayo dito sa pagsusuri, dito sa mga taong napili ng Panginoon. Kasi ang aplikasyon sa ating buhay ngayon, magkakaroon ka ng encouragement o kalakasang loob. Kasi alam mo, ang pangunahing ibinibira sa atin ng kalaban, yung pinapahina ang loob mo. Doon sa mga tunay na Kristiyano, sasabihin niya, parang hindi ka Kristiyano. Discouragement, yan ang number one na bato sa atin ng kalaban. Pero pag napag-aralan mo itong mga tauhan ng Panginoon, makikita mo na katulad din pala natin sila. At yung iba sa kanila, kung tayo ang mamimili, hinding-hindi natin pipiliin. Kaya sa pag-aaral natin itong mga taong ito, ang maitataas ay ang Panginoong mauwain, matiyagain sa mga katulad natin na mga pasaway. Sino dito pasaway? Yung mga misis. Ikaw, taas mo yung kamay mo. Lahat tayo pasaway, di ba, sa Christian life? Amen? Parang tagal nating matuto. Kaya minsan, dinidisiplita na tayo ng Panginoon. Pero siya ay matiga sa atin. At sabi nga sa Pilipo, ang kanyang sinimulan ay kanyang tatapusin, tayo ay kanyang gaganapin. Kaya pag-aralan natin ang the master's men o ang mga pinili ng Panginoong mga tauhan. Mateo 10, 2 hanggang 4. Ito ang mga pangalan ng 12 apostol. Si Simon na tinawag ding Pedro, si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo, si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Pamilyar lahat yan, pero ang pinaka-pamilyar si Judas. Yung hindi nagbabayad sa jeep. Kasi nakalagay daw, God knows who does not pay. So, nakita nyo na ba yun?
So, ito mga pangalan to ay pamilyar, ngunit hindi natin alam yung mga detalye ng buhay nila. Ang nakaraan natin, na pag-aralan natin, si Pedro, anong napansin mo kay Pedro? Pag narinig mo yung pangalan ni Pedro, Saint Peter. Saint, di ba? Talagang parang siya yung pinakapinuno ng lahat. Pero nakita natin na si Pedro ay masyadong mapusok. Napaka-mainit at tawag dito, mayabang. Sabi niya sa Panginoon, hindi kita ikakaila. Ilang beses niya kinaila si Lord. Tapos nung kinakaila niya, hindi niya lang kinaila. Galit pa siya. Sinabi na, hindi ko kakilala eh. Kulit mo eh. Tapos sinasaway niya pa ang Panginoon. Sinasabi niya, Panginoon, huwag mong sasabihin na ikay papako sa krus. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Satanas. Pag mayroong bakbakan, nandiyan si Pedro. Marami sa atin na pag sinabing sino sa mga disipulo ang maihahambing mo yung sarili? Maraming lalaki, si Pedro, na lagi napapahamak dahil sa buka ng bibig na hindi iniisip. Pero si Pedro ba ginamit ng Panginoon? Gamit na gamit. May depekto? Depektong-depekto. So nakikita mo na ang Panginoon ay gumagamit ng mga depektibong mga alagad. At yung kanyang kapatid, si Andrew, parang masyadong malamya. Low-key. Hindi siya decisive. Doon sa aming probinsya, sa Pagsanghan, ang tawag sa mga taong ganun, himatlugin. Dati tinatawag ako himatlugin. Galit na galit ako eh. Kaya ngayon, pag tinawag mo ako himatlugin, may epekto sa akin yun. Gumaganon ako. Alam mo yung minsan, pag tinawag mo ng batugan, gusto kang habulin ng taga. Pag ako, tinawag mong himatlugin, may reaksyon ako doon. Sa himatlugin, tinatawag sa akin nung bata pa ako, parang makupad. Makupad ang katawan, mabagal ang isip. Parang si Andrew ganun. He's not very aggressive. Kaya pag may nangyayari, magkapatid kaya siya, si Peter at si Andrew, laging si Pedro ang nangunguna. Si James naman, si Santiago, tatandaan nyo, mapusok din. Dinala pa yung silang magkapatid na si John, si Juan, si James and John naman magkapatid din, tulad ni Peter and Andrew magkapatid. Sabi, Panginoon, pwede po bang kami yung nasa kaliwat kanan nyo sa kalangitan? Para, sinong inutusan nila para tanungin si Jesus na sila ay maging nasa harapan? Sino? Yung nanay pa nila. Mga mamas boy siguro to. At sila ay mapusok din. Si Santiago, unang ipinapatay dahil sa kanyang kapusukan. At sinabi nila sa Panginoon, nung mayroong mga tao dun sa isang bayan na ayaw maniwala kay Jesus, Panginoon, pwede ba kidlatan mo na yan? Sabi nila, pwede magpababa ka na ng apoy tulad ng ginawa ni Elijah at tupukin yung buong bayan na yan. So, maiinitin ang ulo. So, nakikita mo yung ginagamit ng Panginoon. Siyempre, nadisiplina sila. Pero ginamit sila. At tulad ng sinabi ko, parang na-encourage ako kasi sa ating buhay bilang Kristiyano. Although siyempre hindi na tuloy-tuloy yung ating mga pag-uugaling mali. Kasi nako-convict ka na eh, di ba? Tinatrabaho ka na ng banal na Espiritu Santo. Yung mga kasalanang ginagawa mo dati, tulad ng pagiging mainitin ng ulo, mapusok, mayabang, maring nagagawa mo pa rin yan. Pero dahil Kristiyano ka na, natutuwid ka ng banal na Espiritu. Tama po ba mali? May pagtutuwid. Pero minsan, kahit natutuwid ka, yun nga, babanat ang kalaban, nadi-discourage ka naman na ikaw mismo nawawalan ka ng pasensya sa sarili mo, gusto mo nang sumuko sa buhay Kristiyano. Kaya sa pag-aaral nitong mga taong ito, biro mo sila pala yung ginamit, mga katulad din natin. Nakukuha niyo po ba ang punto ng takbo kung bakit natin pinag-aaralan ang mga taong ito? So ito yung tinatawag na qualifying the unqualified. Meron po ba ditong nag-apply na sa trabaho? Hindi ka qualified. Meron naman sa Amerika, ikaw ay overqualified. Ano ba talagang gusto mo? Pero ito, ang Panginoon, sabi nga nila, God does not call the qualified. Hindi niya tinatawag para sa kanyang gawain yung kwalipikado na. Hello? Ginagawa niyang kwalipikado yung kanyang tinatawag. Okay? God does not call the qualified. God qualifies the called. So pagtawag niya sa'yo, hindi ka pa talaga kwalipikado. Pero habang ikaw'y kanyang niluluto,
habang ikaw ay ginagamit, hinuhulma ka niya. Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Sige na, tingnan mo na. Bira naman kayo eh. Check ko yan noong una, hindi ka tulog. Tumitingin mo yung katabi mo? Yung mga katabi mo mukhang luto. Luto na ba? Di ba? Wala pang luto dito. Ibig sabihin, wala pang ganap. Lahat hilaw. Hilaw pa. But God calls the unqualified sapagkat pag kumuha siya ng kwalipikado, malamang mayabang. Kaya nga sabi, God calls the weak things of this world. Sapagkat kahit anong gawin ng Panginoon sa atin ngayon, alam mong ikaw ay hindi kwalipikado, nagamit ka, kanino ang punta ang papuri? Sa'yo ba? Lord, biro mo, nagamit mo ako. Isang dating lasenggo. Isang dating, sabi nga ni Pablo di ba? Akong dating mamamatay ng Kristiyano ay nagamit. So, sa chapter 9, bago itong chapter 10, sabi ng Panginoon, ang ani ay napakadami, ngunit kakaunti ang mga aani. Kaya magdasal kayo na magkaroon ng maraming tagapag-ani. So, yung kanyang pinagdasal, sila na rin ang sagot dun sa kanilang dasal. So, tayo ba nagdadasal na maraming mag-evangelist? Yes, di ba? So, malamang, kung nagdadasal ka na maligtas ang iyong mahal sa buhay. Sino dito ang mayroong mga mahal sa buhay hindi pa nakakakilala sa Panginoon? Taas kamay. Nagpe-pray ka ba na mayroong pumunta doon sa iyong mahal sa buhay? Kakadasal mo, mamaya sabihin mo, Lord, sana magpadala ka ng mag-share ng gospel dito sa aking... Teka, Lord, ang tagal ko nang nagpe-pray, parang baka ako na lang. So, ito ang layunin ng Panginoon kung ba't niya pinili ang mga disipulo. At kaya niya sinabi sa kanila at ganoon din sa atin na manalangin ka ng mga mag-aani. Ngunit yung mga tagapag-ani ay hindi mga kwalipikado. Ngunit sa kabaitan ng Panginoon, yan ang kanyang ginagawa sa atin. At tayo mga Kristiyano na andito pa sa mundo sa isang layunin lamang upang ipamahagi ang magandang balita at magamit para sa kaharian. So pag-aralan natin ang susunod na mga tauhan. So nauna si Peter at Andrew na magkapatid, tapos si Santiago at si Juan na magkapatid din. At ngayon sa araw na ito, dalawa yung pag-aaralan natin, si Felipe at si Bartolome o si Nathaniel. Okay? Kasi itong grupo na to, para mga D-group to Grupo sila ng tiga-apat. Yung unang grupo ng apat, Peter, Andrew, James, and John, yun yung parang inner circle ni Jesus. Yun yung talagang close in niya yan. Yung pinakamalalapit sa kanya. At ang leader, tuwing may mentionin yung nanguunang pangalan, si Pedro. Dito sa pangalawang grupo ng apat, ito yung outer circle, pero still within the inner circle of the Lord, mga tauhan niya, ay si Philip, si Bartolome, si Tomas, at saka si Mateo. So next week, si Tomas at Mateo. Pero today, pag-uusapan natin si Felipe at saka si Bartolome. Pag sinabi mong mga disipulo, mga apostol, ang iniisip mo yung mga parang mga santo na nakikita natin, yung mga rebulto. Meron ako mga nakitang picture. Pakita natin. Ayan, yan yung mga artist rendition nitong si Felipe. Si Felipe ay isang Hudyo na may pangalang Grego. Yung Philip kasi ay isang pangalang Grego, ang ibig sabihin, mahilig sa kabayo. Lover of horses. Kaya, nung isang beses na mayroong mga Grego na nagkakaroon ng interest kay Jesus, ang nilapitan nila ay itong si Philip. Kasi ang pangalan niya, pangalan ng Grego. Okay, parang sabi nila, although hindi siya Grego, siya yung daan natin patungo kay Jesus. At itong si Philip ay taga Bethsaida. Siya at si Bartolome at taga Bethsaida. Sila ay mangingisda, katulad din ni Peter at saka ni Andrew. So si Pedro, si Andrew, itong si Philip at saka si Bartolome ay mga mangingisda, magkakasama, at hindi lang magkakasama, sila ay malapit sa isa't isa. Sa salitang Grego, ang tawag dyan, sa ganyang relasyon, dabarkads.
the Barkads. Barkada sila. So they're close friends, they're fishermen. At katulad din ni Andrew, itong pangalan ni Felipe, walang masyadong detalye sa Bible. Doon sa first three Gospels, Matthew, Mark, Luke, makikita mo na yung pangalan ni Philip, ini-introduce lang na siya isa sa mga apostol. Makikita mo yung detalye, maiksing detalye kung ano ba yung kanyang pagkatao sa libro lamang ng ika-4 na ebanghelyo sa Juan, sa John. This is where at ito yung titingnan natin kung sino ba itong si Philip, ano ba yung kanyang karakter at siya inagamit, paano ba siya pinili at bakit siya pinili at paano siya nagamit. Okay? So, makikita natin na itong si Philip, according to the book of John, ay ang kauna-unahang tao na tinawag ng Panginoon na sinabi, follow me, sumunod ka sa akin. Meron nang napili ang Panginoon, pero siya yung unang-unang sinabi, follow me. At siya ay sumunod agad. At yung tawag na iyon ay napaka-importante sapagkat walang record na magsasabi na si Philip ay nagkaroon ng pre-evangelism o merong impormasyon na siya ay naging mananampalataya. Kaya ito'y tinatawag ng mga scholar na tinatawag na effectual call. Effectual call. Ibig sabihin, siya'y napili bago pa lamang lalangin ang mundo. Philip R. is one of those people na inihanda na ng Panginoon. Tulad ni Matthew. Na nung tinawag si Matthew, hindi na nagdalawang isip, iniwanan yung kanyang lamesa ng pagbubuwis at sumunod na lamang. So napaka-importante nitong tawag kay Philip na ating pag-aralan sapagkat makikita mo dito yung ganap na kapangyarihan ng Panginoon sa pagtawag sa mga tao. Ito yung tinatawag na sovereignty of God in salvation o yung election. Pagtawag sa kanya, siya ay sumama agad. Makikita natin ang isang attribute of God dito sapagkat inihahanda ng Panginoon ang kanyang mga pipiliin. Si Philip ay binigyan na ng Panginoon ng kagustuhan na mahanap ang Mesaya. Kaya nung dumating ang Mesaya, handang-handa na ang kanyang puso. Hindi na siya nag-atubili. Kung meron kang kamag-anak o mahal sa buhay, na sa tingin mo hindi natatanggap kay Jesus o parang nasa buhay na umiiwas sa Panginoon. Itong istorya ni Philip ay isang magandang halimbawa kung saan magkakaroon ka ng lakas na loob sa kapangyarihan ng Panginoon na tawagin ang mga tao at ihanda ang mga taong maniwala sa Kanya. Sabi sa Juan 6:44, walang makakalapit sa akin malibang akayin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Ito yung effectual call na pag tinawag ka ng Panginoon, marami na siyang ginawa sa buhay mo na pag tinawag ka niya, re-respondi ka. Kaya kung meron kang pinagpe-pray na mahal sa buhay na ayaw maging Christian, huwag ka mag-alala. Share ka lang ng share ng gospel, pakita mo lang ang buhay Kristiyano. Sapagkat pag nagdesisyon ng Panginoon na siya'y tawagin patungo sa Kanya, walang magagawa yung taong yun. Siya ay lalapit. Sabi sa Juan 6:75, idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. So ito yung number one na napag-aralan natin dito kay Philip. Philip's call was an effectual call. Inihanda siya ng Panginoon. At yan ay ginagawa pa rin ng Panginoon ngayon. Kaya ang panalangin sa mga mahal natin sa buhay, Lord, tawagin mo ang aking anak, tawagin mo ang aking magulang na hindi pa Kristiyano. Just like you called Philip, ihanda mo yung puso niya. At ang paghahanda ng Panginoon, minsan sa mga problema, minsan yung testimony mo, minsan nadala mo lang siya sa church, nakapakinig ng Sunday school, umattend sa J-Zone, bira ka lang ng bira. Bigay ka lang ng bigay ng lesson. Kasi ang desisyon ng pagtawag at pagtugon ay nakasalalay sa Panginoon at hindi sa tao. Ay, mahina akong mag-evangelize. Hindi ako magaling mag-share. Wala sa iyo yun. Minsan nga may nagsabi, naabutan daw nung nag-share yung isang nagtitinda ng isda doon sa mama ay makinig ng ebanghelyo. Pero isang beses, naibalot niya daily bread doon sa isda o yung devotional. Nung binuksan nung mama na ay makinig sa kanya ng pag-share niya ng gospel ng ilang taon, nung nabuksan yung palaran ng isda na devotional na daily bread, nung nabasa, doon na-convert.
Ibig sabihin, ang pagbabago, maaaring hindi siya nagsasalita, kung hindi sa galaw ng Panginoon, sa buhay ng gustong tawagin. Yung kagustuhan na lumapit sa Panginoon ay ipinunla ng Panginoon. Ngunit, ang responsibilidad na tumugon ay na kay Philip din. So ito yung dalawang katotohanan na nagbabangga, ngunit parehong totoo. Ibig sabihin, ang pagtawag at pagtugon at pagkakaligtas, sabi nila 100% nasa Panginoon, pero 100% nasa iyo rin. Paano pwede yun? 100% pareho. Those are twin truths, magkakambal na katotohanan na hindi mo maarok. So that's Philip. So pagtawag sa kanya, siya ay tumugon na. At ebidensya na siya nga ay biglang-bigla na lang nakakilala, siya ay nagyaya agad. Kaya itong si Philip, ang kanyang dabarkads na si Nathanael ay kanya agad pinasabihan na nakita na natin ang Misaya. Tandaan nyo, ang mga Hudyo for hundreds and thousands of years, nag-iintayan ng tagapagligtas. And for Philip, para masabi niyang naandito na ang Misaya, hindi isang mababaw na bagay. Napakatindi nung pagmulat ng kanyang mata. Na yun nga ay galaw ng Panginoon sa kanyang buhay. Sabi sa Juan 1:45, nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa aklat ng kautusan. Ito na yung propesiya. Nangyayari na sa ating harap. See, that is the opening of the mind of Philip, the effectual call. Yung isang iglap, siya ay nagkaroon ng faith doon sa dumating na Mesaya. Ito yung tinutukoy ni Moises sa kanyang isinulat sa Old Testament, sa aklat ng kautusan, at gayon din ng mga propeta. Si Jesus, na taga Nazaret, na anak ni Jose. Ngayon, sinabi natin na yung tawag sa kanya ay isang galaw ng Panginoon. Pero meron din mga ginawa si Felipe kung kaya siya ay nakatugon ng tama paglapit sa kanya ng Diyos. At yan ay may aplikasyon sa iyo at sa akin. Unang-una, alam natin na itong si Nathanael at saka itong si Felipe at saka si Nathanael, magka-D-group sa Bible study. They are both diligently studying the Word of God. Nag-aaral sila ng Old Testament. Kaya sinabi niya, alam mo yung pinag-aaralan natin, yung sinusulat ni Moises at saka yung mga propeta, nakita na namin siya, which means nag-aaral sila ng kasulatan. Kaya yung timbre, yung talas, nung mata ni Felipe, nung humarap na sa kanya yung Diyos, ay napakalakas ng signal. Kumbaga sa globe, 5 bars. Ano? Pag pumunta ka dyan sa Alabang Town Center, doon sa, may barbero ko doon sa ilalim, sabi ko sa misis ko, magpapagupit ako, wag mo akong tatawagan. Bakit? Walang signal. Walang signal. Pinagsususpetsahan nga man namin na itong mga Ayala, si Don Enrique, ay may-ari na smart. Kasi ang daming walang signal sa lugar ng ATC na Globe. Tingin ko lang yun. Baka naman kailangan ko ng bagong telepono. Itong si Felipe at saka si Nathanael, nag-aaral sila ng salita ng Diyos, kaya nang dumating ang hinulaang Mesiyas, yung signal nila 5 bars. Nakuha nyo? Samantalang yung mga guro ng Israel, yung mga Pariseyo, Sadduceo, yung mga pari, nasa harap na nila, imbis na makilalang Mesiya, anong ginawa? Ipinako, itinatwa. Samantalang alam na alam nila ang lumang tipan. Kaya isang aral sa atin dito sa buhay ni Felipe, ang isang tao, kahit ordinaryong tao, na pinili ng Panginoon at hinahanap sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamumuhay ang katuruan at ang mga pagsunod sa Diyos, napakalakas ng kanyang antena sa galaw ng Panginoon sa paligid ng kanyang buhay. Hello? Ito ba may aplikasyon sa buhay mo? Baka mamaya sinatawag mo, Christian ka, hindi ka naman nagbabasa ng Bible. Lord, sabihin mo sa akin kung anong gagawin ko. Hindi ka nagbabasa ng Bible. Hindi ka naman nagre-recharge ng cellphone mo. Lobat ka. Hindi ka no signal. Lobat ka. Because you don't study the Word of God. Pero hindi itong si Felipe. The written Word of God has prepared Philip. So he was spiritually attuned.
na nung bumaba yung Messiah, nakilala nila. Ito na yung sinasabi ni Moises. Sabi sa Jeremiah 29:13, kapag hinahanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan. Kung buong puso ninyo akong hahanapin. Isipin mo, nung bumaba ang Diyos sa mundo, ang nakakilala sa Kanya, hindi mga Santo Papa, hindi yung mga Pariseyo, mangingisda. Hindi ba nakaka-encourage sa iyo yan? Na ang napili ng Panginoon na makakilala sa Kanya, hindi matatayog ang posisyon, kundi mga katulad natin na ordinaryong tao. Ngunit, nagbabasa ng Bible at nananalangin. At isang ebidensya nga na siya ay malapit sa katuruan ng Panginoon at siya ay nakakilala, nagtawag at nagsabi agad siya. Yan ang isang tanda ng isang tao na totoong na-convert o nakakakilala na. Ipinagsasabi niya yung kanyang bagong pananampalataya. Kung binabago ka talaga ng Panginoong Hesus na nakilala mo sa iyong buhay dahil siya'y lumapit sa iyo, ito ba'y ikukubli mo? Hindi ba dapat ipagsabi mo yan? Hello? Kaya kung ikaw ay walang kagustuhan na ipamalita ang ginagawa ng Panginoon sa iyo at yung galaw ng Panginoon sa iyo, yung pagpapakita niya sa iyong buhay, baka may problema. Baka no signal ka. But Philip recognized God and he told others. So yan si Philip. Maalam. Malakas ang deteksyon sa presensya ng Panginoon. At siya'y piniling disipulo. Pero meron siyang depekto. Ayan, papasok tayo sa depekto niya. Marami siyang depekto. Tulad na sinabi ko, tayo ba may depekto pa? Sino ditong meron pang depekto? Sino dito wala ng depekto? Sino dito ay magtaas lang ng kamay? Tingnan mo yung katabi mo. May depekto ba sa tingin mo? Kung lalaki ka, katabi yung misis mo, sabihin mo, walang depekto ang asawa ko. She's perfect. Kasi pag sinabi mo may depekto, patay ka, mamaya, matutulog ka sa sopa. Pero lahat tayo may depekto. At hindi kakaiba dyan ang mga disipulo. Unang-una, itong si Philip, OC. Ano ibig sabihin ng OC? Ha? Obsessive compulsive. Masyado siyang, ano tawag doon? Madetalyeng masyado. Sobra. Sino dito? Lahat ng babae, pikit mata. Lahat ng babae. Sino dito ang asawa o si lalaki? Taas kamay. Sobra kayo, nakapikit na mata ng asawa nyo, takot pa rin kayo. Yung bang, dapat hindi ka magkakalat. Di ba may mga ganon? O si? Napaka-detalyado niya at napakasigurista. Paano natin nakita yan? Nung isang beses, nagpipreach ang Panginoon at napagod na yung mga tao at nagugutom na, sinubok ng Panginoong Hesus itong si Felipe. Sinusubok niya kung siya ba ay nananalig sa kapangyarihan ng Panginoon o siya ay nananalig sa nakikita at nakukwenta. Hello? So ito yung sabi ni Jesus kay Felipe. Tumalaw si Jesus at nang makita na yan dumarating ang napakaraming tao, tinanong niya si Felipe. Makinig kayo ha, kasi the Lord will test you. I believe in God, naniniwala ko. He'll test your faith. Susubukan niya ang pananampalataya mo. Anong sabi sa Bible? Without faith, it is impossible to please God. Tinanong niya si Felipe, saan kaya tayo makakabili ng tinapay upang makakain ang mga taong ito? Kasi ang daming tao Sabi, ang mga kalalakihan, 5,000. Yun lang ang minention. Pero siyempre, may mga asawa yan, 5,000 din yun. May mga anak yan. So you're talking 25,000 people, mahirap lang sila, sinubok ni Jesus, si Felipe, saan kaya tayo kukuha ng ipapakain niya sa mga yan? Na by this time, nakita na ni Felipe na si Jesus ay nakakapagpapayapa ng bagyo, na nakakagawa ng wine, at nakakapagpagaling ng kung ano-anong uri ng sakit, nakakapagpalayas ng demonyo. At tinanong niya, saan kaya tayo kukuha ng ipapakain, tinapay, upang makakain sila? May tanong ako sa inyo. Handa ka na ba? Sa tingin nyo, alam ni Jesus ang sagot?
Kasi, di ba, kumuha siya nung counting basket, pinadami niya, di ba, yun ang sagot. Sa tingin mo, alam na ni Jesus yun. Pero bakit niya tinanong si Felipe? Upang subukin si Felipe, na napaka-OC. Nagkukwenta si Felipe. Paano ka nakakitang nagkukwenta? Mamaya makikita nyo. Ito, sinabi sa verse 6. Sinabi iyon ni Jesus upang subukin si Felipe sapagkat alam na niya ang kanyang gagawin. Tanong, tama ba ang tugon ni Felipe? Sinabi ba niya, Lord, ikaw niloloko mo ko Diyos ka kakainis ka, Lord. Wala yan sa'yo! Anong sagot ni Felipe? Si Felipe, teka, may tanong pa ako isa. Bakit sa tingin mo, kay Felipe tinanong ni Jesus yung tanong na yon? Okay? May mga assignment sila Alam na natin na si Judas, not pay, saan in charge si Judas? Sa pera, treasury. So ngayon, makikita natin dito, si Philip ang in charge ng food. So nung tinanong niya, saan kaya tayo kukuha? Tandaan mo, alam ni Felipe na he's the Messiah. Siya yung hinulaang Jehovah coming down. Saan tayo kukuha? Anong sagot ni Felipe? Sabi niya, Lord, grabe naman yung tanong mo. Kahit na po halagang 200 salaping pilak ng tinapay, di sasapat para makakain sila ng tig-kaunti. Nagkwenta na si Felipe kasi, bakit 200 denarii? 1 denarii, yung kanilang pera nun, is 1 day's wage. So nakwenta niya, dahil mahihirap yung mga tao doon, pag nagkaroon sila ng koleksyon, ang makukuha lang nila 200 denarii. 200 pesos. Hindi, mga, kano yun? Siguro mga 2,000 pesos. 1 day's wage per denarii. At sabi nila, kahit mag-koleksyon tayo, hindi kasya. So alam mo na nagkwenta na si Felipe. Di ba ganyan din tayo? We praise God, high and mighty, pero pagdating sa problema, imbis na magbasa ng Bible, nagka-calculator, hindi kasya. Patay Lord, hindi kasya, pantuition. Kulang. Tapos wala na, nag-aalala na. Hello? Pag hindi nakikita, pag hindi nahahawakan, yung pananampalataya, wala na. Sira na. Nagugulo na. Yan po ang dahilan kung ba't sinabi na napakahirap manampalataya ng isang mayaman. Madali pang pumasok ang kamelyo sa butas ng karayo. Bakit? Kasi ang mayaman, hindi ko sinasabing milyonaryo yung araw-araw may hinuhugot ka. Kasi hindi ka na sanay mag-pray. Basta kailangan mo ng pera, mag-ATM ka na lang. Pag nasa mall ako, may nagtatanong sa akin, ba't ka nakatayo dyan? Kasi pag nasa mall ako, makikita mo, may papel ako, nasa pinto ako ng tindahan, nagbabasa ako. Nag-aaral ako ng sermon. Sabi, anong ginagawa mo dyan? ATM ako. Bakit? Paglapit sa akin ng mga anak ko, mahinging pera, ATM ako. Sanay tayo may ATM. Pag hindi natin makwenta, pag hindi natin makita, nawawala na tayo ng pananampalataya. That's Philip. Nakita niya at kilala niya si Jesus, pero siya ay nagduda. Tanong, pumasa ba siya o bumaksak? Baksak. Dapat ang sinabi niya, Lord, sabi mo sa bagyo, shh! Shh! Anong ginawa ng bagyo? Tumigil. Sabi mo sa patay, bangon. Bumangon ba? May amoy na nga, bumabangon pa Wala sa iyo yan. Ikaw niloloko mo ko, Lord Pero hindi. Sarcastic pa siya. Lord, kahit 200 denari, kahit isang kagat lang, hindi natin kayang pakainin. So, imbis na pag-usapan natin si Felipe ngayon, na isang disipulong napakatindi ng pananampalataya, pinag-uusapan natin siya ngayon, ng karunungan na hindi angkop ang pananampalataya dun sa kanyang karunungan. Kaya, ang papuri ay napunta doon sa bata na naghandog ng 5 pirasong tinapay at 2 pirasong isda na nung ipinasapasa na,
may sobra pa 12 basket. Anong lesson sa atin? God uses OC people, weak faith like Philip. Hindi niya nakikita na face-to-face na siya sa anak ng Diyos, na lumikha ng lahat. Hindi niya na malampasan yung practical na pag-aanalisa, na wala na sa paningin niya na merong kapangyarihang hindi mawari ang Diyos na pwedeng gumalaw sa buhay mo at sa buhay ko. Alam nyo, sinesermon ko sa inyo to, pero inaamin ko sa inyo, may difficulty rin ako dito. Na pag hindi ko nakikwenta, pag hindi ko nakikita, hindi ko nahahawakan, nagdududa na ako. Pero, pag idinaan ako ng Panginoon sa mga pagsubok na ganito, mauunawaan ko sapagkat the just shall live by faith. Hindi pwedeng nananampalataya kami sa iyo, Lord, pag naandyan na, money down, Lord, money down. Kristiyano ako, I believe you, but money down. Pag hindi ko nakikita, hindi pa ako magpapasalamat. Ang gustong gawin ng Panginoon, ang gustong gawin natin ng Panginoon, Lord, hindi ko alam kung paano mo susolusyonan yung problema ko. Hindi ko alam kung paano mo ipoprovide yung bread. Pero alam ko na kaya mo at ikay mabait na Diyos at gagawin mo ang maganda para sa akin palagi-lagi. That's the proclamation. Anong problema mo ngayon? Maaari mong sabihin, hindi ko alam kung ibibigay ni Lord yung kailangang pera. Hindi ko alam kung susolvehin niya yung aking problema sa relasyon. Ngunit alam ko na kailangan lang ako magdasal sa Kanya at magtiwala and I know He will do something good. Yan ang klaseng pananampalataya na nakakapagbigay luwalhati sa pangalan ng Panginoon. Hindi nagkukwenta lagi. Pag hindi ko nakwenta, hindi pa ako maniniwala. Napakatindi ng pagsubok kay Felipe, ha? Napakatindi. Sabi sa Mateo 19, tiningnan nila sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. So God can do anything, ngunit kailangan niya tayong magtiwala. So Philip failed the test. Yung kanyang sariling paniniwala at kanyang pamamaraan ay sumira sa kanyang pagkakataon na magpamalas ng pananampalataya na nakalulugod sa Diyos. Isa pang obserbasyon, si Philip ay hindi buo ang loob. Ano? Kasi nung isang beses, may dinala sa kanyang mga Grego at hindi niya madala kay Jesus. Hindi niya alam kung dadalhin niya. Kaya dinala niya muna kay Andrew. So, indecisive. Ikaw ba indecisive? Yung hindi mo alam yung gagawin mo. Alam mo na yung sinasabi sa Bible, pero madalas kang magduda. Paiba-iba ng desisyon. That's Andrew. Paiba-iba ng desisyon. Minsan ganyan ako eh. Ang galing magsalita, pero pagdating sa desisyon, minsan umaatras. But God used him, ginamit pa rin siya ng Panginoon. Pero ito yung pinakamatindi at huli sa lahat dito sa ating pag-aaral patungkol kay Philip. Si Philip, 3 years later, ganun pa rin. Mabagal. Mabagal matuto. Mahina ang pananampalataya. Nakakahiya. Ikaw ba minsan iniisip mo nakakahiya sa Panginoon? Ang tanda-tanda mo ng Kristiyano, meron ka mga pag-uugali na paulit-ulit. Na hindi mo na mabago. At yan na nagiging dahilan ng pagdudugo na iyong puso. At least nagdudugo iyong puso. Huwag ka ma-discourage. Sapagkat itong apostol na ito ay ganun din. Sinaktan niya ng gusto ang damdamin ng Panginoon ang kanyang puso. Sapagkat 3 years later, makalipas ang 3 taon, yung pagiging mapagduda ni Felipe, naandyan pa rin. Sabi natin, si Tomas, sino si Tomas? Lechon sauce, yung mga Tomas. Sabi, doubting Thomas. Hindi lang si Thomas, lahat sila doubters. Hindi malakas ang pananampalataya. 3 years later, ito pa rin si Felipe. Pinakita na ni Jesus kung sino siya, lahat na ng kababalagan ipinakita niya. At nung nasa Last Supper na sila, gabi bago mamatay si Jesus, huling paalam. Ito si Felipe. Tingnan mo kung natuto siya. Sabi ni Jesus, dun sa Last Supper, sa huling hapunan, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kung talagang ako'y kilala na ninyo,
kilala na rin ninyo ang aking Ama. So by this time, hindi lang ninyo alam na ako'y Mesaya na nga, na hinulaan. Nakita nyo na rin na lahat ng propesiya na gagawin ng Mesaya, nagawa ko na, all the miracles. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyo nang nakita. So dapat by this time, alam nyo na, handa na kayo. Ito si Felipe. Sinabi sa kanya ni Felipe, Lord, kulang pa. Hindi pa sapat. Bigyan mo pa kami ng pruweba. Buksan mo ang langit at pababain mo ang Ama para totoong maniwala na kami. Ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Wow! Hindi pa rin kami naniniwala. Kailangan makita pa namin ang Diyos Ama para maniwala kami sa iyo. That's Philip. Nakakahiya. Naaawa ko kay Lord. 3 taon mong kasama ang Panginoon. Nagba-Bible study, nagdi-D group. Until now, yung pananampalataya mo ganun kaliit. Gusto mo pa rin, bago ka sumunod kay Lord, ipakita niya muna ang pruweba. Ganyan ka ba ngayon? You have been with CCF, you have been with God, you have been studying the Bible years and years. Pag may pinagawa ang Panginoon na kailangan ng pananampalataya, Lord, ebidensya, bigyan mo muna kami ng pruweba. Sinabi sa kanya ni Jesus, Felipe, kay tagal na ninyo akong kasama. Hanggang ngayon hindi mo pa ako kilala? Anong relasyon yan dito sa mundo natin? When you study the Word of God, pag naging Christian ka, ang galaw ng Panginoon sa buhay mo, grabe ha. The Christian life, pag naging Christian ka, lahat na nangyayari sa buhay mo, orchestrated ni Lord yan. All things work together for good. That's divine providence. Walang aksidente. Lahat ng nangyayari, lahat yan ay ginagamit ng Panginoon para subukin, palakasin, at gamitin ka. Hello? Yung susunod na tibok ng puso mo, kontrolado ng Panginoon yan. After 3 years, pruweba pa rin. After many years na being Christian, ang galaw natin para pa rin hindi Kristiyano. Walang pagkakaiba sa Christian at sa hindi Christian. Ang tugon sa mga sitwasyon sa buhay. Wala lang tuition fee. Hindi na mapakali. Hindi man lang sabihin, Lord, nababagabag ako, but I trust you. Kahit yung puso ko ay hindi naniniwala, ang isip ko, yung kaalaman ko patungkol sa iyo, I trust you. Parang si Job, namatay ang anak, nasira ang negosyo, I worship you sapagkat I have faith in you. Ano sabi ni Felipe? Hindi pa sapat. Pakitaan mo pa kami ng pruweba. Kay tagal na ninyo akong kasama. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Bakit mo sinasabi na kailangan mo pa ng pruweba na ang Panginoon ay gumagalaw sa iyong buhay? Sa buhay ng iyong mga mahal sa buhay na namumroblema ka. Sa negosyo, sa trabaho, sa lahat ng bagay na dinaramdam mo ngayon. Bakit hindi mo magawa yung sinasabi sa Santiago? Count it all joy. Hindi emosyon, kung hindi pananampalataya. Bago tayo lumipat sa pangalawa, kay Nathaniel, may tanong ako sa inyo. Nag-iba ba ang pananaw mo ngayon kay Saint Philip? Hindi na siya parang yung santo, no? Parang tayo rin pala to eh. Totoo yan. Pero alam niyo ba ang nangyari kay Philip? Si Philip natuto yan. Eventually, nag-mature. At ang sabi nila, according to tradition, God used Philip, etong limitado ang pananampalataya, napakatagal matuto. Napakahina ng loob, hindi sigurista, masyado nagkukwenta, mabagal matuto. Ngunit sa kahuli-hulihan, siya'y nanindigan sa Panginoon. Alam niyo nung unang panahon, pag ikaw ay nagdeklara na ikaw ay Kristiyano, pag hindi mo binawi, papatayin ka. Kaya lahat ng mga disipulo, maliban kay Juan, ang sabi nila, ay namatay na martir. Sapagkat sa kahuli-hulihan, yung mga duwag, yung mga mahina ang panampalataya, sa kahuli-hulihan, nanindigan. Pag sinabing, itatatwa mo ba si Jesus? Lahat sila, ikinamatay ang pagtindig sa pananampalataya kay Jesus. At yan din ang nangyari kay Philip. Sabi sa tradisyon,
Namatay siya na bilang martir, bilang meaning napatay, pinatay, dahil hindi niya itinatwa ang kanyang mahal na Panginoon. Sabi, siya ay ipinako ng pabaliktad. Nakikita niyo ba? Ayan. Pabaliktad. Ito, mas matindi to kasi hindi ka papatayin. Ang gagawin, ipapako ka ng pabaliktad, tapos tutusukin ka sa mga artery upang ikaw ay mamatay ng unti-unti sa pamamagitan ng pagdugo. Paduduguin ka. So, yung dugo mo umaagos. At nung siya'y namatay, bago siya mamatay, sabi, isa lang ang hiling ko, huwag niyo akong babalutin sa linen o dun sa katulad ng tela na ipinambalot kay Jesus sapagkat hindi ako karapat-dapat na ilibing na katulad ng aking Panginoon. So itong si Felipe na napakaraming depekto ay hinubog at ginamit din ng Panginoon. Pangalawa, si Bartolome. Si Bartolome, ang ibig sabihin ng pangalan niya ay son of Ptolemy. Kasi yung Bar, ibig sabihin son of. Kaya si Jesus, minsan ang kanyang pangalan, Jesus Bar Joseph. Jesus Bar, son of Joseph. Kaya yung Bar, Ptolemy, son of Ptolemy. Ang tatay niya si Ptolemy. Si Mantoming. Bartolomeng. So sa unang tatlong ebanghelyo, ang tawag sa kanya si Bartolome, pero ang tawag sa kanya ni John, kung saan ganun din, katulad ni Felipe, doon lang natin nakikita yung detalye ng kanyang buhay, ang tawag sa kanya ni John ay Nathaniel sa Juan. Ang buhay ni Bartolome ay walang detalye doon sa first three Gospels. Matthew, Mark, Luke. Makikita mo lang yung detalye niya ng kanyang buhay sa libro ng Juan. John 1:45-51, makikita natin yung galaw, yung pagpili at paghubog dito kay Bartolome. At sabi sa Juan 1:45, nasumpungan ni Felipe si Nathaniel. So ito si Felipe, yung dabarkads niya, si Nathaniel, sinabihan niya, nasumpungan namin yung isinulat ni Moises. Kasi kadigroup niya siguro itong si Nathaniel. Ito yung pinag-aaralan natin sa kautusan at gayon din ang sinabi sa propeta, si Jesus na taga Nazaret. Ito ngayon yung problema ni Bartolome. May depekto rin. Defective. Siya ay prejudice. Ano yung prejudice? Yung may pag-iimbot, yung parang pagtatangi. Ano? Parang sa Amerika, pag itim, tinatangi nila in the 60s, bawal makihalubilo ang mga itim. Prejudice. Pero hindi sa lahi, kundi sa lugar. Kasi sabi ni Philip sa kanya, nakita na namin ang Mesaya. Si Jesus na taga Nazaret. Itong si Bartolome, mayroong pagtatangi sa lugar. Ano? Sabi niya, meron bang pwedeng lumitaw na magandang bagay mula sa Nazaret? Kasi parang ganito, sabi, nakita na namin yung Mesaya, taga-Tondo. Sabi ni Bartolome, ano? Imposible. Hindi taga-Ayala, Alabang. Hindi siya Alabanger. Nakita nyo? Walang bagay na pwedeng mangyaring magandang bagay sa Nazaret. Meron siyang prejudice. Nung unang panahon, yung mga tao maraming prejudice. Pag hindi ka part ng Pharisee, yung mga aral, hindi ka pakikinggan. So kahit nag-aaral siya ng Bible, kahit hinahanap niya ang Panginoon, meron siyang pagtatangi. Ikaw ba ganun? Pag mahirap, ayaw mo. Pag iba yung salita, yung mga taga Manila, ayaw sa mga Bisaya. Yung mga Bisaya, ayaw sa taga Maynila. Meron nga akong kilala dyan eh. Magkapit-bahay eh. Mas mahirap yung isang lugar, ayaw mag-Bible study. Parehong mahirap. Mas mahirap sila eh. Mahirap ka rin eh. Mas mahirap siya. Ayoko. Totoo yan. Prejudice. Pero itong si Bartolome, depektibo. Muli, ba't natin pinag-uusapan to? Para ma-encourage tayo na ang ginagamit pala ni Lord, mga depektibo. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, depektibo ka.
Pero si Nathaniel, bukas ang puso. Bukas ang puso niya. Gusto niya talaga makita ang Mesaya, kaya kahit meron siyang likas na pagtatangi, kanya itong isinantabi at tinabunan ng pagkabukas ng kanyang isip. Hindi naman problemang depektibo tayo eh. Ang problema kung paninindigan mo. Yun tinatawag doon, Kentucky Fried Chicken. Pride yan. Nakita ni Jesus, so dahil hindi niya pinanindigan yung kanyang KFC, pumunta siya. Sige, tingnan nga natin. Pero palagi ko, wala yan. Probinsyano yan eh. Ang problema dito kay Bartolome, alam mo kung taga saan siya? Taga Kanaan. Mas maliit. Baryo compared to Nazareth. Kayabang-yabang mo eh. Sabi mo, taga Tondo. Ikaw pala, taga ano ka. Parang yung mga school, may mga pagtatangi dyan. Saan ka nag-aral? Ateneo. Wala yan. Ako, UP. Anong UP? University of Philippines? Hindi. University of Pinaglabanan. Yabang-yabang mo. So, inalis niya yung kanyang prejudice. So, pumunta siya. At ito yung nangyari, napakaganda. Nakita ni Jesus si Nathaniel. Sipin mo kung di siya pumunta, no? Nakita ni Jesus si Nathaniel na lumalapit sa kanya at sinabi ang tungkol sa kanya. Sabi, narito ang tunay na Israelita na sa kanya'y walang daya. Wow! Sabi ni Lord sa kanya, yan ang tunay na Israelita. Where it's no guile, purong-puro. Isipin mo kung makita ka ni Lord, yan ang tunay na Kristiyano. Taga CCF? Nag-BF1 ka? Yes. Sabi ko na nga ba eh. BF2? Yes. Yan ang tunay na Kristiyano. Ano sasabihin mo pag sinabihan ka ni Lord ng ganon? Di naman Lord, konti lang. Ano? So, yayabang ka, di ba sabi ni Lord? Indeed, a true Jew, walang daya, alethos, strong word of affirmation. Ito yung klase ng tao na gusto ko para sa mga Hudyo. Yun yung bati sa kanya ng Panginoong Hesus. Pero imbis na magyabang, itong si Nathaniel, sabi niya, Lord, sigurado ka ba? Napaka-importante sa Panginoon ng loob ng tao. Kaya itong mga nakakilala sa kanya, na hindi mga Pariseo, matataas na tao, kaya niya pinili itong mga to kasi nakikita niya yung loob na walang daya. Kasi mga Pariseo na sila yung matataas, puro daya. Sabi sa Roma 2:29, ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang taong iyon ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Pag pag-aaralan mo ang Ebanghelyo, makikita mo, the Lord is always hinihiwalay niya yung tunay sa peke. At galit na galit siya sa peke. Yung mukhang relihiyoso, pero ang loob bulok. Hindi humble. Di ba ang lagi niya nga example ng peke ay yung mga relihiyosong tao at ang ehemplo niya ng tunay ay yung mga pusakal ng mga maniningil ng buwis at mga prostitute. Tama, mali? Natatandaan niyo? Kasi talagang tinitingnan ni Jesus yung loob. At sabi niya kay Nathaniel, ang tunay na Hudyo. Yan ang gusto kong puso. At itong si Nathaniel, imbis na magyabang, sabi niya, Lord, are you sure? Sabi sa Mateo 23, at dito makikita natin yung tindi ng pagtanggi ng Panginoon sa mga peke at mga ipokrito. Sabi niya sa mga Pariseo, woe to you, scribes and Pharisees! Kahabag-habag kayo mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, mga mapagkunwari. Ang katulad ninyo yung mga libing na pinaputi para daw kay mga nicho. Maganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Nakaamoy ka ba ng patay na daga? Yun yung tinutukoy niya rito. Ganyan-ganyan kayo sa paningin ng tayo mabubuti, ngunit ang totoo ay punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sabi ni Lord, nung nakita si Nathaniel, ikaw yung tunay. Nagtaka si Nathaniel. Lord, sigurado ka ba? How did you know me? Sabi sa John 1:14. Sabi na tayo, paano mo ako nakilala? How did you know me? Makinig ka mabuti ha. Importante sa ito. The same Jesus Christ is operating in your life. Paano mo nakitang hindi ako ipokrito? Ito yung sagot sa kanya ni Jesus. Sumagot sa kanya, bago ka, Nathaniel, Bartolome, tinawag ni Felipe. Tandaan nyo hindi pa sila nagkikita kahit kailan. Nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos, ay nakita kita.
Ano ba yung puno ng igos? Noong unang panahon, mainit, walang aircon. Ang puno ng igos, o fig tree, pinatutubo yan sa mga tabi ng bahay. At yan ang lugar na traditionally, dyan nag-aaral ng Bible, ng Torah, ang mga taong malapit sa Panginoon. Dito, nakita ni Jesus si Nathanael. Sapagkat si Jesus ay Diyos, physically wala siya doon, pero yung kanyang omniscience. Alam mo ba, pag nagdi-devotion ka, hindi mo nakikita si Jesus pero naandun siya? Alam mo ba yan? Di ba nagpe-pray ka? Because Jesus can see you. Hindi ka lang niya nakikita physical. Nakikita niya yung puso mo. Tama, mali? Kaya nung sinabi ni Jesus ito kay Nathanael, alam mo kung paano kita nakilala? Alam ko na nagdi-devotion ka at alam ko ang laman ng puso mo pag nagdi-devotion ka. Kaya ito yung naintindihan ito ni Nathanael. Kaya ang sabi sa kanya ni Nathanael, ikaw ang anak ng Diyos. You are God. Nakita niya yung omniscience. Ikaw ang hari ng Israel. Sapagkat nakita mo ko sa pamamagitan ng supernatural power mo of omniscience. I saw you in your secret place at alam ko na ang iyong puso ay totoo at walang pag-iimbot. Kaya kahit si Nathanael ay prejudice at may pagtatangi, ito'y natakloban, yung pagkakamali niya ay natabunan dahil ang kanyang puso ay tunay. Kaya tayo, katulad ng mga apostles, kahit depektibo, basta open ka, makokorek ka. Ang problema, yung iniisip nila, tuwid na sila. Nakita mo yung sinabi ng Panginoon, yung mga ipokrito, na parang mga bulok na kalansay, na, alam mo, hindi ko maintindihan. Kung bakit maraming relihiyosong mga tao, na walang perpekto sa atin, pero may mga pare, may mga pastor, na suot yung kanilang abito, at balitang-balita na nagmumolestya ng mga batang nakapaligid sa kanila. Hindi ko maintindihan yun eh. Puting-puti, talaga namang lahat ng seremonyas na andyan na. Ngunit pag tatapos ng misa, ay gumagalaw ng mga bata at sinesexual abuse. Yan ang tinutukoy ng Panginoon. Na pwede mong balutan ng iyong sarili ng relihiyon, ngunit ang loob ay bulok. At sinasabi ni Jesus kay Nathanael, ikaw hindi ka ganyan. Natutuwid ka. At ipinamalas ng Panginoon ang kanyang, alam ba sa Tagalog yung omniscience? Ganap na kaalaman. Alam mo, pag nag-pray ka, di ba pag nagpe-pray ka, minsan di bumubukas ang bibig mo, di ba? Ba't mo ginagawa yan? Paano ka narinig ni Lord? Because He's omniscient. Alam mo, si Satanas invincible din, di ba? Pero pag hindi kanya narinig, hindi niya alam iniisip mo. He's not omniscient. Jesus is. Kaya pag nag-pray ka, nababasa niya. Si Satan, hindi. But Jesus read the mind of Nathanael. At sabi ni Nathanael, ikaw nga ang Diyos. Sumagot si Nathanael, Guro, kayo nga po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Sinabi ni Jesus, tumugon uli si Jesus, sumampalataya ka ba dahil sinabi ko sa iyo, nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Sumampalataya ka kasi nakita mo, nakakabasa ako ng isip, at naandun ako sa lugar na kung saan hindi ako nakikita. I am omniscient and omnipresent. Ano may ibig sabihin ng omnipresent? Nandito si Jesus sa Manila at naandun din siya sa Israel all at the same time. Ito yung ipinamalas ni Jesus kay Nathanael. Pag sensitibo ka sa Panginoon, may mga ipapamalas siya sa buhay mo na mabibigla ka. This is what Jesus is doing with Nathanael. At sabi niya, wala yan, sabi ni Jesus. Naniwala ka dahil ipinamalas ko sa iyan? Sinasabi ko sa iyo. Pakatandaan mo, higit pa riyan ang masasaksihan mo. At sinabi niya sa kanya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manikmanaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. According to theologians, nung nakita ni Jesus si Nathanael na nagdi-devotion, nagbabasa ng Bible, sa ilalim ng puno ng igos, pinag-aaralan ni Nathanael yung Genesis 28:12, yung Jacob's ladder, kung saan nakita ni Jacob yung pangitain na kung saan ang Diyos ay bumababa mula sa langit, pababa at binuksan niya para may paraan na ang tao makaakyat sa langit.
So, in fact, nangyari yun kasi ang mga disipulo, nakita nila kung paano gumawa ng paraan ang kalangitan na ang taong makakasalanan ay magkaroon ng hagdan patungo sa kalangitan. At yan ang revelation kay Nathanael. So, nakita natin, isa na naman depektibong tao, ngunit nakita ni Jesus ang kanyang puso at siya ay binigyang pamalas ng mga katotohanang ito. At pinangakuan na marami pa siyang makikita. Ang sabi ng mga tagaturo ng Biblia, itong si Nathanael ay isa sa pinakamanga na gamit ng Panginoon sapagkat ang kanyang puso ay katulad ng puso ni David. Depektibong tao, ngunit tunay na Hudyo, tunay na Kristiyano sapagkat siya ay correctable. Nagpapatuwid siya at walang bahid ang pagkatotoo ng kanyang paniniwala sa Panginoon. Yan lang po ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Dalawang tao na akala natin ay mga santo. Pag pumunta ka nga dyan sa mga simbahan sa tabi-tabi, hinahalikan ng mga paa nito Pinupunasan Diyan sa festival mall, ginagawa yan Kaya pag umakit ako sa elevator, uy! Huwag masambahin yan. Parang ikaw rin yan. The apostles are just like us. So kung sila ay nagamit ng Panginoon, kaya rin tayong gamitin ng Panginoon. Alam niyo ba kung paano nagtapos ang buhay ni Nathanael? Si Bartolome. According to tradition, ito yung mga sinabi nila sa history, siya ay tinorture. Siya ay naging martyr din. Hindi niya itinatwa ang Panginoon sa kabila ng panakot na kamatayan. Isang pamamaraan na para ikaw ay umamin sa kasalanan o para itatwa mo ang iyong pananampalataya noong unang panahon, hindi lamang pagpako sa krus o pagpako sa iyo pabaliktad at butasan ka para ikay mamatay sa pamamagitan ng pagdugo. Isa sa pinakamasakit ay ang ginawa dito kay Nathanael, pagbalat sa kanya ng buhay. Nakita niyo yung picture. These are depictions of, buhay ka, binalatan ka. Ngunit, nanindigan. Alam mo, pag sinabi mong, itinatatwa ko na ang Panginoon, titigil na sila. Makakalabas ka na at huwag ka nang mangangaral muli. Pero all the disciples, except for John, died a martyr's death. Ibig sabihin, kahit napakahihina nila sa simula, sa kahuli-hulihan, ikinamatay nila ang kanilang pananampalataya. Kaya, huwag kang manghina ang loob. Lakasan mo ang loob mo. You read your Bible day and night kasi faith comes by hearing. Pag nag-aaral tayo ng Biblia na ganito, yung pinakamahihina sa atin, mapapansin mo maya-maya, palakas ka na ng palakas. Pero dapat, yung puso mo at saka utak mo, sabi nga sa Matthew 5, you hunger for righteousness. Lord, sana mabago mo ko. Lord, sana mabanal mo ako. Dahil kulang-kulang pa ako. Ang senyales na ikay nababanal, ay yung tinatawag na holy dissatisfaction. Yung banal na pagkayamot. Sana, Lord, maging kalugod-lugod na ako sa iyo. Makaisip ka pa lang ng kasalanan, suyang-suya ka na, nagko-confess ka na, Lord, ayun na naman, uminit na naman ang ulo ko, patawarin mo ako. Alam mo, pag ganyan ka, kahit anong depekto sa buhay mo, maya-maya, tatayo ka at magagamit ka. That's the Christian life. Hello? That's the front line. Hindi pwedeng hindi ganyan. Kaya lang marami sa atin, gusto natin ng religion, pero walang pagbabago. Hanggang dyan ka lang. Para ka lang insurance. Pag may problema, huhugutin ko. Hindi. Ang Kristiyano ay pagtawag sa iyo ng Panginoon para daling ka mula dito at baguhin ka pa rito para ikay magamit. Handa ka bang baguhin ng Panginoon? Kailangan po ba ng pagbabago? Yes. So, you read about the disciples, basahin mo ang mga experience ng ating mga ninuno sa pananampalataya. At dyan lalakas ang iyong pananampalataya at ang iyong paniniwala.
Itong si Nathaniel ay namatay ng naninindigan at hindi na siya nagduda. At ang aking panalangin, lahat tayo ay magkaroon ng matinding kagustuhan na maging kaaya-aya sa ating Panginoon. Sana iyan yung ating maging lumalagong kagustuhan na more and more we are pleasing in God's sight. Sana Lord, habang tumatanda ako, maging kalugod-lugod ako sa iyong paningin. And sure enough, yung mga disciple, nagsimula na mga puro may sabit, pero sa huli, sila ay nagamit. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan na ipinakita mo sa Biblia patungkol sa aming mga ninuno sa pananampalataya. Salamat, Panginoon, na nagamit mo ang mga katulad din namin noon na maraming depekto. Ngunit dahil sa iyong kabaitan, sa iyong tega, ay sa iyong pangako na ang iyong sinimulang gawain ay iyong tatapusin at gaganapin. Kami ay merong kumpiyansa at lakas ng loob na kahit kami, Panginoon, minsan mabagal ang paglago, minsan kailangan pa ng palo, disiplina, meron po kaming kasiguruhan na kami iyong tatapusin at gaganapin. Salamat, Panginoon, sa iyong kabaitan. Biro mo, bumaba ka dito upang ituro sa amin itong mga ito. Sana hindi namin sayangin ang mga katotohanan na iyong inilathala sa Biblia. Sana pag napakinggan namin ito, hindi lamang ito isang sermon para lang kami nanonood ng sine at nakalimutan na. Sana ito po ay aming pagtuunan ng pansin, ipag-pray namin yung mga nakatimo sa aming puso, mga tumama sa aming buhay na kailangang baguhin, at manalangin sa banal na Espiritu Santo na gamitin ang mga katotohanan ito na tunay nga po na may pagbabago ng mangyari sa aming buhay at tunay na kami maging kaaya-aya at kagaya ng aming Panginoong Jesus. Christ-likeness. We love you, Lord, and we thank you. Sa pangalan ni Jesus, lahat ay nagsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.